Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 199 at 200 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang mga Kangxi na dahan-dahang naglalaho habang natanungan ng Grand Sword Master na si Mackenzie kung tapos na ang labanang nagaganap sa ngayon. Sinang-ayunan naman siya nitong dalaga at nagpasalamat sa kanilang tulong na ipinagkaloob sa kabilang araw nang biglaan nilang naging kahilingan. Tiyak nga raw na nalulugod ang Diyos sa kabutihan nilang ginawa na ikinatuwa namang marinig nitong dalawang Grand Sword Master. Ang pagkilos nga ni Teresa ay bagyang pinagmamasdan nitong si Baiksa mula sa di kalayuan at aniya sa kabila ng halos sila ang nagdala dito sa dalaga patungo sa kabilang buhay ay nakuha pa rin itong tulungan ang mga kagaya nila. Marahil ay ito nga raw ang tunay na kahulugan ng pagiging isang saintess, habang ang kanyang kakaibang pagtingin kay Teresa ay kapwa na punarin nito at naguguluhan sa klase ng ekspresyon na kanyang ipinapakita. Samantalang gulat na gulat naman etong Azure Dragon buhat ng kanilang masilayan ang isang dimensional rift na pinagmumulan ng mga nakababahalang enerhiya patungo sa Central Plains. Agad namang ginamit nitong si Jinyuk ang Soul's Craving Stone na siyang nagpahinto sa patuloy na pagsalakay ng mga alagad nitong Shabnigurat. Kasunod nito ay may isang individual ang lumapit sa ating pangunahing tauhan at nagpahayag ng kanyang pasasalamat at ang tao ngang ito ay walang iba kundi si Chai Hong. Bagya nga itong nalulungkot buhat ng hindi nga raw niya sukat akalain na magiging ganito ang hinaharap mayroon ang Heavenly Demon Divine Cult at mabuti na nga lamang na kanila itong napigilan bago pa man tuluyang mahuli ang lahat. Ngunit pinaalalahanan naman siya ng binata na huwag nga raw itong magpakampante buhat ng tiyak na magiging mainit ang murim at imperyo sa kanilang sekta dahil sa mga nangyari na talagang nagbigay ng kilabot dito sa babae niyang kaharap na marinig. Ngunit seryoso namang isinaad nitong binata na maswerte na nga lamang sila at siya ay disipulo ng Dark Emperor at muli nang nagbabalik ang Heavenly Demon kung kaya't hindi magagawang basta-basta na lamang wasakin ng mga ito ang kanilang sekta. Samantalang ang Azure Dragon naman ay tinawag ang atensyon nitong sinatibon na mayabang ang nagtanong kung bakit hindi pa siya nagbibigay ng paggalang sa kanyang mga seniors. Ngunit wala namang planong yumuko at maging bag ang buntot nitong Divine Dragon na sumunod sa aniya ay mga hamak na espiritu at bungo lamang. Ngunit agara namang nagbago ang kanyang pananaw buhat ng kinagat siya nitong si Goguma. Mabilis itong humingi ng paumanhin at ninaisa na maging maayos ang kanilang pakikisama sa isang kagaya niyang newbie. Natutuwa naman etong si Jinyuk sa lahat ng mga nangyayari at isinaad nga na tanging isang bagay na lamang ang kanilang kinakaharap sa ngayon matapos na mapagtagumpayan ang nagaganap na digmaan sa gitnang palapag ng tore. At ito nga raw ay ang tuluyang maisara ang mga dimensional rift na nasa kanilang mundo mga master. Pagkatapos noon ay pinakitang malaki nga ang pagbabagong naidulot matapos na maganap ang digmaan kontra sa mga Kangxi, kung saan ay tuluyan nagkasundo nga etong Murim Alliance at Empire na kapwa magdeklara ng ceasefire kontra sa isa't isa na labis na nagbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga mamamayan ng magkabilang panig. Masayang nawika nga ni Emperor Reindart na kung hindi dahil sa tulong nitong kanilang kaalyansang player na si Jinyuk ay malamang na hindi mangyayari ang lahat ng mga ito. Mariin naman siyang tinutulan nitong si Mataybong sa nasabing pahayag. Buhat ng sa kabila nga daw ng pagtutol ng kanyang mga kasamahan sa Murim Alliance ay kaniya pa rin siyang inilagay bilang kanilang Alliance Supreme Commander. Idagdag pa nga daw dito na ang guro ng nasabing individual ay isa ring mandirigma ng Murim. Bagya namang natawa etong nasabing emperador sa naging payag ni Mataybong at isang araw itong magandang pananaw habang mapupuna sa kanilang mga paningin ang paghahangad na ipakita sa isa't isa kung sino ang mas malapit na panig para dito sa ating pangunahing tauhan. Inilipat naman ang eksena sa Great Library habang ating masisilayang isinasaad nitong si Jinyuk ang tungkol sa pagsalakay ng ancient being sa gitnang palapag ng tore dahil sa paghahangad nitong mahanap ang Crown of Tyranny na unang pinanghahawakan ng Heavenly Demon at talagang mapipinta ang pagkabahala sa pagmumuka nitong si Mr. Rick dahil ayon pa sa binata ay malamang na nauunawaan na nito na kasalukuyang nasa hindi maayos na estado ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng tore. Dagdag pa nga ni Jinyuk na mayroon nga daw hindi tama sa mga nangyayari dahil napakalabong manatili lamang sa isang sulok at manood lamang ang mga admins habang ang lahat ng mga nasabing insidente ay nagaganap.
Aminado nga etong si Mr. Rick na may mali sa mga bagay-bagay at napakaraming hindi maipaliwanag na mga nangyayari ang patuloy pang nagaganap. Subalit labis nga siyang naguguluhan sapagkat sa kabilangan ng lahat ng mga ito na dapat ang mga administrators ang silang higit na nakauunawa ay eto pang manlalarong si Kang Jin-hyuk di umano ang siyang nagpapakita ng ganong katangian na para bang normal lamang na usapin ito para sa kanya. Hanggang sa bigla na nga lamang may sumingit sa kanilang usapan at inilahad na ang pangangalaga at pagbabantay sa ancient being ay maigpit na nasa kamay ng mga senior administrators, kung kaya't nangangahulugan lamang ito na ang lahat ng mga kasalukuyang nangyayari ay kagagawan ng isa sa kanila at ang individual na nagsasaad nga nito ay walang iba kundi ang high floor manager na si Vendivia. Lubos naman itong hindi magawang paniwalaan ni Mr. Rick habang ipinagkaloob ang kanyang upuan para sa naturang babae na binigyang diin na mahirap man itong paniwalaan subalit ito ang katotohanan. Pinuri nga din niya ang kausayang nagawa nitong si Jin-hyuk kontra sa puwersa ng ancient being. Ngunit ayon naman sa binata na napakaaga pa para siya ipaulanan ng papuri nitong high floor manager. Gayun din ay nakatitiyak nga raw siyang muli pa rin silang dalawa ay magtutulungan pagdating ng araw. Nabagyang pinagtawanan nitong si Vendivia ang pagiging arogante aniya ng ating pangunahing tauhan. Patuloy naman siyang nababahala sapagkat nakatitiyak nga itong babae na ang lahat ng mga nangyayari ay kagagawa nitong si Hastings. Subalit ang posisyon at impluwensya nga raw nito ay isa sa mga top tier at hindi basta-basta magagawang harapin ng isang kagaya niyang hindi gaano kilala. Subalit may isang paraan nga daw siyang nakikita sa kasalukuyan at iyon ay ang gamitin etong si Jin-hyuk at sa tulong nitong ipagkakaloob ay tiyak na magagawa nilang magdulot ng malawakang pagbabago sa loob ng laro. Gayun din, wala nga siyang tiwala kay Mr. Rick kahit gaano pa ito kalapit sa binata at planong gumawa ng masusing pag-iimbestiga sa matandang lower floor manager. Sa mga sandaling ngang iyon ay may isang mensahe ng system ang lumabas dito sa harapan ni Mr. Rick na bagyang nagpangiti nga sa kanya. Buhat ng mukhang hindi lamang etong high floor manager na si Vendivia ang nagpapayag ng interes para dito sa binata. Lumipas pa ang ilang sandali at ating masisilayan ang arena kung saan magdaraos at gaganapin ang tinatawag na partnership competition. Naguguluhan nga etong binata sa kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Kung kaya't ipinaliwanag nga nitong si Mr. Rick na ito ay isang public matchmaking event para sa mga manlalaro na pinag-aagawan ng mga factions sa loob ng tore. Kabilang na dito ang Murim at Imperyo na kapwa nagnanais na pagtibayin pa ang kanilang ugnayan at koneksyon para kay Jin-hyuk na silang kapwa humingi ng permiso para sa naturang kompetisyon mga master. Wala namang interes sa ganung mga bagay etong si Vendivia na mas pinili na nga lamang iwan etong dalawa habang patuloy lamang sa paglalahad etong matanda na ang nasabing kompetisyon ay magdadala ng hindi mabilang na halaga ng mga barya na magmumula sa lahat ng mga residente ng gitnang palapag ng tore at literal na iniisip na nga nitong si Mr. Rick kung gaano kalaki ang kanyang maaaring kitain. Subalit na intunga siya sa kanyang pagmumuni-muni buhat ng isinaad ni Jin-hyuk na wala nga raw siyang interes na maging kabahagi para sa ganong klase ng gawain. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig sa katawan sapagkat wala ngang sinasanto etong binata batay sa kanyang pagkakakilala sa katangian nito na maging sa mga banta ng mga Diyos ay hindi ito nababahala. Tensyonado nga siya buhat ng naihanda ng araw ang entabladong gagamitin para sa nasabing gawain at napapaisip na nga ng di maganda tanging pumayag lamang etong si Jin-hyuk. Doy nilapitan nga siya ng ating pangunahing tauhan at nawikang huwag na nga raw nilang pahirapan pa ang mga bagay-bagay at tinangad na maging 50-50 ang hatian sa kanilang mga baryang kikitain mula sa naturang gawain. Ngunit hindi naman pumayag sa lasabing porsyento ng hatian etong si Mr. Rick habang mas minabuting lumakad ng alamang papalayo nitong binata at nagbanta sa posibilidad ng pagkasira ng imahe nitong matanda. Oras na hindi natuloy ang inihandang patimpalak. Agad namang nagbakaawa etong matandang lower floor manager kay Jin-hyuk na naniniwalang masusolusyonan nila ang lahat ng mga ito. Muli nga siyang naglatag ng panibagong panukala na 20% revenue ang ibibigay sa binata kasama na dito ang isang kahit anong kondisyon tanging pumayag lamang siya na pumukaw sa atensyon nitong ating pangunahing tauhan. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang napakaraming bilang ng mga individual na nagpapakita ng pananabik para sa naturang kompetisyon gamit ang kanilang mga pagmamay-aring salapi, lalo na etong sina Emperor Reindart at mga Taibong na nanggagalaiti sa isa't isa
habang eto ngang si Jinyuk ay masisilayang nakatayo sa harapan ng entablado mga master. Malakas ngang isinaad nitong si Mr. Rick na kanila nang sisimulan ang kompetisyon para sa pagiging ganap na partner ng ating pangunahing tauhan. Inilabas nga niya ang mga boton para sa harapan nitong dalawang panig. Aniya ay wala nga daw silang ibang gagawin kundi ang pindutin ang mga boton na parang mga baliw at ang bawat kanilang pindot ay katumbas ng isang barya na magmumula sa account at sariling salapi ng kanilang tumatayong leader na talagang labis nga ng mga itong ikinabiglang marinig. Ayon pa nga sa matandang floor manager, ay oras na upang malaman kung sinong faction leader ang higit na mas mayaman, kasabay ng pagbibigay ng hudyat nito para sa pag-uumpisa ng naturang patimpalak. Makikita nga parang mga baliw na sunod-sunod ang pagpindot ng lahat ng mga individual na naroroon, lalo na't malaya silang gastusin ang salapi mayroon ang kanilang mga leader. Doy ipinakilala nga rin ni Mr. Rick ang ilan pang mga kalahok ng patimpalak at una na dito etong si Victoria na prinsesa ng imperyo na nangakong bibigyan nga raw niya ng isang makapangyarihang manugang ang kanyang ama matapos ang kompetisyon at ang katapangan nga nitong kanyang anak ay labis na ikinalugod na masilayan ng emperador. Gayun din, sunod na ipinakilala sa atin etong si Mayu na siyang kapwa-anak na dalaga nitong tumatayong leader ng Murim Alliance. At katulad ng naging payag ni Victoria ay ganoon din ang kanyang layunin na kapwa nga nagpaluwa sa kanyang ama at ang lahat ng mga ito ay labis na nagpaalab sa damdamin ng lahat ng mga naroroon. Maya-maya ay napahinto nga etong si Mr. Rick at mabilis na isinaad ang isang panibagong grupo na muling makikibahagi sa naturang kompetisyon na ikinabigla ding mapag-alaman nitong dalawang leader lalo na't eto nga ay ang Veterans Company na kasalukuyang kinakatawan ni na Teresa, Alice at Andrea. Habang eto namang sina Augustion II, T-Bone at Goguma ang abala sa pagpindot ng mga boton na nasa kanilang mga harapan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at tuluyang natapos na ang unang bahagi ng patimpalak at ang nagwagi nga dito ay walang iba kundi ang panig ng Murim Alliance sa napakaliit lamang na kalamangan. Mayabang ang nawikan ni Mataybong na mukhang hindi naman pala ganun kayaman ang imperyo na pinamumunuan nitong nauurat na si Emperador Reindart. Ipinaliwanag nga ni Mr. Rick na ang paggaganapan ng patimpalak ay ang mapipiling lokasyon ng Murim at ang tanging batas ng larong ito upang manalo ay ang makuha ang pulang rosas na nasa kasuotan ni Jinyuk at kung sino man ang makagawa noon ay siya ang idedeklarang nagwagi. Pagkatapos ay agad nga ang lahat ng mga kalahok ay inilipat na sa isang lokasyong replika ng Luyang Fortress habang ang larungang ito ay may time limit na 4 na oras bago tuluyang matapos. Pagdating nga ni Jinyuk sa naturang lugar ay agarang ipinagbigay alam ng system na buwat sa naturang laro ay hindi siya pahihintulutan ng system na gumamit ng anumang skill ng libre at kinakailangan pa niyang bumili ng tiket bago ito magawang gamitin. Doon nilapitan naman siya ng prinsesa ng imperyo na si Victoria at ipinakilala ang kanyang sarili, gayon din ang hangarin nitong mapasakamay ang pulang rosas na nasa dibdib ng binata. Malakas na umiling nga siya sa kanyang ama ng lakas upang ito'y maisakatuparan. At eto ngang natalong emperador sa unang bahagi ay kasalukuyang punong-puno at nag-aalab ang determinasyon. Eto ngang kanyang mga alagad ay sabay-sabay na binuksan ang kanilang mga sisidlan na naglalaman ng mga barya at inilagay ang lahat ng mga ito sa loob ng nalagyang inihanda ni Mr. Rick. Dagdag pa nga ng emperador na kinakailangan nilang maipanalo ang laban ng kanilang prinsesa dahil kung muli nga daw silang matatalo ng Murim ay tinitiyak niyang ipapadala niya silang lahat para magsagawa ng sapilitang pagtatrabaho. Mabilis ngang na-activate ang skill ni Victoria na lumika ng malaking maso na may karagdagan pang divine enhancement. Pabebe pa nga nitong nasambit na sana itanggapin nga raw nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang puso kasabay ng malakas nitong paghambalo sa hawak-hawak na maso patungo sa binata na matagumpay naman nitong naiwasan. Subalit likas na tinataglay din nitong dalaga ang paghahangad ng buong imperyo na manalo kaya't patuloy siya nitong hinabol kahit saan man magpunta. Maya-maya ay napuna nga ni Victoria na naroroon din etong si Teresa na bagyang nahihiya na siya ay masilayan. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang mga unang kaganapan bago pa man mag-umpisa ang patimpalak. Eto ngang si Teresa at Andrea ay di makapaniwala sa pagnanais ni Jinyuk na sumali sila dito, habang etong si Alice ay kagad na naunawaan ang nais na mangyari nitong tusong binata. Paglalahad pa nga ng ating pangunahing tauhan na siya na ang bahala sa lahat ng mga kakailanganin. Tanging guluhin nga lamang di umano nilang tatlo ang lahat ng mga kalahok upang gumastos ang mga ito ng limpak-limpak na barya. Dagdag pa nga niya
na isa itong malaking oportunidad para sa kanila at ang posible nilang malikom di umano ay sapat na upang mabawi ang lahat ng kanilang mga nagastos na barya noong nilabanan ang ancient being. Naguguluhan man etong si Teresa, subalit mas minabuti na nga lamang niyang kumilos buhat nang nagtitiwala siya kahit hindi niya lubos na uunawaan ang planong nais mangyari nitong si Jinyuk at kasalukuyan ngang masisilayan na etong prinsesa ng imperyo ang kanyang napagdiskitahan na pigilan na ikinatuwa namang masilayan nitong ating pangunahing tauhan. Sa mga nangyayari ay natatawa rin maging etong prinsesa ng Murim Alliance na si Mayu at malakas na idiniklara na mapapasa kamay niya etong rosas at puso ng binata. Subalit sa halip na kamay nga ang mapasa kanya ay ang mga paa nitong si Alice ang sumalubong sa prinsesa na pakunwari pa ngang hindi nito sinasadya. Ang lahat nga ng mga nangyayari ay labis na hindi nagustuhan nitong si Mataybong at nauunawaan na ginagamit nitong binata ang kanyang mga miyembro upang masabotahe ang patimpalak. Kung kaya't dahil doon ay kapwa nga naghanda rin ng maraming barya etong si Mataybong upang suportahan ang kanyang anak na dalaga habang sa lahat nga ng mga nangyayari ay labis ang kasiyang nadarama nitong si Mr. Rick buhat sa dami ng barya na kanilang nakokolekta at iniisip na siya ang pinakamahusay na administrator ng Tore. Sa ibang dako naman ay makikitang nagkamalay na nga etong Dark Emperor na kasalukuyang binabantayan nitong lolo ni Yoyonwa. Pagsasaad pa nga nito na minsan na siyang pinaalalahanan niya tungkol sa kanyang kalagayan. Literal na kinakailangan nga daw nito magpahinga ng gusto at huwag nang paigsiin pa ang kanyang natitirang buhay. Do'y natanong nga niya kung ano ang kalagayan sa kasalukuyan nitong si Jinyuk na sinagot naman ng kanyang kausap na huwag na nga raw niyang alalahanin pa sa ngayon ang kanyang disipulo. Buhat ng tiyak na kumikilos ito at nagsasagawa sa kasalukuyan ng mga bagay na mahirap maunawaan. Mag-focus na nga raw muna itong Dark Emperor sa kanyang kalusugan na ikinatuwa naman itong marinig. Samantalang tuloy-tuloy lamang ang paghahanap nitong mga madre na alalay ni Victoria sa kasalukuyang lokasyong kinaroroonan ng binata na ating makikitang nasa isang kisame at nagtatago. Nagpasalamat nga siya sa tulong nitong si Teresa habang isinaad nga dito ang plano niyang muling lumayo ng bahagya mula sa naturang lokasyon at hiniling muli sa dalaga na gambalain ang sino man sa dalawang panig kung sakaling malagay siya sa alanganin. Ngunit do'y bigla na nga lamang pinagtangkaang kunin nitong si Teresa ang rosas na nasa kanyang dibdib na agara namang naiwasan nitong si Jinyuk. Naguluhan nga siya sa ginawang aksyon nitong dalaga at labis ang kanyang pagkabigla buhat ng sa mga oras na iyon ay muling nagpakita sa kanyang harapan etong si Nona mga master.